Good morning, everyone. Today we're going to discuss under the BPLO account pa din is the business permit module. So we have the application, endorsement, issuance, and retirement. So for the application, as per discussed during the training, we have two ways to apply. We can apply whether online or walk-in. So kapag mag-a-apply tayo online, magre-register pa tayo. Kapag walk-in, that will be done through the BPLO account. As you can see, nasa BPLO account tayo. So kapag mag-create tayo ng another application, it means walk-in yung method na gagawin natin. And so, fill in lang natin yung mga details na kailangan. For new, the mode of payment is annual. For renewal, we have annual, biannual, and quarterly. Then, kung makikita nyo dito, reminders for renewal, search existing business. Ito yung para sa mga LGUs na nag-ooperate for more than 1 year. Ibig sabihin, kapag i-click tong search existing business, meron na siyang data kung sino yung mga na-issuehan na ng business prior to that year. Yan, 2023, etc. So, kapag gusto ko i-renew yung aking application before, yan, 2021 pa. So, click ko lang ito. Then, maloload na yung aking data. For the tax year, ngayon yung a-applyan ko, so 2024. Generate barangay clearance. Kapag si LGU, integrated na yung kanyang barangay clearance, pwede tayo mag-generate ng barangay clearance. So, si system ready na siya for integration. Ang kailangan na lang ni LGU ay SB resolution or yung mga legal documents para ma-integrate yung barangay clearance sa kanilang LGU. After the legal docs are satisfied na, pwede na natin sila i-help sa pag-setup ng barangay clearance dito sa system natin. So, itong generate barangay clearance, ito ay kapag wala pang barangay clearance si client. So, kuha pa lang siya kasabay ng kanyang business permit. So, isahan na yung kanyang pagkuha. Hindi niya na kailangan pupunta pa sa barangay clearance para unahin yun. Alright, so select lang natin dito. Example lang. Okay, so after that, click next. Yan, may nakalimutan ako. The zip code. For the business operation, select main branch, admin office, warehouse, others. Kahit sari-sari store, main office pa din yan siya. Then the male and female. So dito, for example, 1, 1, then 2. Ayan. Okay, click next. Ayan, so ito yung aking line of business. Ito yung dati ko ring line of business. Okay? So, mag-upload naman tayo ng requirements. Lahat ng mga red asterisk, yun ang required. Okay, done. Itong pag-set up ng list of requirements, this will be done through the library. So, na-discuss na yon doon sa tutorial for libraries. And so, click next lang, then click submit. Then, click nyo lang yan for data privacy, then submit. Okay, so since nasa BPLO account pa rin tayo, pwede ko na siyang idiretso verify. Yan, verify na natin. So, for example, isa lang yung gusto kong daraanan na endorsing office, pwede ko i-uncheck ito para kay fire lang ako daraan. Then, click OK. Ayan, so nakalagay dyan, application verified na.
So, kung mapapansin ninyo, basic troubleshooting, what if hindi siya ma-verify? So, kapag ganon, i-troubleshoot nyo yung basic subclass. Ito siya. Ibig sabihin, kung hindi siya ma-verify, is merong maling setup sa kanyang basic subclass na fee. Okay, after the verification is the endorsement na. So, pupunta kayo sa business permit, then endorsement. Ayan, so, endorsement, ayan, si Jen Torres, Sari-Sari Store, 2024, 0% pa lang siya. So, si BPLO, pwede nyo makita yung mga offices na dapat daraanan ng application na yon. So, si BFP daw. So, login na lang tayo kay BFP para ma-proceed. Ayan, so nasa endorsing office tayo. Click lang yung endorsement. Then, endorse application. Approve. Okay? So, approve na siya. Log out. Log in naman tayo. Balik naman tayo. After the verification nga pala, ibig sabihin na pupunta na siya kay Treasury. So, punta na tayo agad kay Treasury. Alam niyo naman to kasi na train na kayo dun sa training natin. So, na-discuss na rin yan. So, under kay Treasury, business permit, assessment, and payment. So, i-process lang natin yung application para mabilis. This is the assessment. So, finalize dito nga pala sa assessment, you can have a total fees, breakdown per line of business. Since may dalawa tayong line of business, pwede natin yung i-click. Ayan, total fees. Okay. Then, click yes. After the assessment, babayad na siya. So, for payment status na siya. Click yung view payment, then add payment. Then, since wala pa siyang online payment, Treasury Office lang yung payment method dito. Kapag meron na siyang online payment, nakalagay na dyan si Land Bank or DBP. And so, for example, yung cash received niya is 9,000. So, nakalagay na dyan magkano dapat yung kanyang change. Then, sa remarks, paid. Click save. And so, paid na si client. Di mo makita yung ano. Sige lang. Paid na si client. Tapos, pupunta na tayo ngayon kay BPLO. Kasi after the payment is the issuance na. Business permit, endorsement, issuance. Issuance. Ayan. So, click view business permit. Ayan. So, kung mapapansin nyo, wala siyang data. Diba? So, check natin yan. Kapag ganyan, ibig sabihin, baka na-customize yung template natin. Tapos, naka-active. So, inactive lang natin kasi para lalabas yung by default na mga placeholders. Ito kasi, hindi natin nalagyan lahat ng placeholder. Yung mga may placeholder lang yung lumalabas doon. So, inactive muna natin para maayos yung kanyang permit, view business permit. And so, makikita nyo ngayon is meron na siyang data. Nandiyan na. Data niya, nakabayad na tayo ng 8,146. And tapos, ito yung supposed to be na signature ni Mayor. Click issue business permit. And you're done. Issued na ang iyong permit. So, click print. For example, gusto nyo dalawa. So, dito sa system, pwede tayo mag-print ng per line of business. Kung isahan, yan, click nyo lang yung dalawa. Okay na. So, we're done with issue 1. Next naman is the retirement. So, paano ba mag-apply for retirement? So, business permit retirement, then click apply retirement. Then, ano yung business na gusto mong i-retire? So, for example, i-retire natin tong si Kim Sari-Sari. Yan, marami siyang line of business.
ba? So, pwede tayo mag-apply ng per line of business or the entire business. For example, ang gusto niya lang i-retire is yung kanyang resort hotel. Ayan, for example, nalugi na siya sa kanyang resort hotel. So, ito lang yung ating i-retire. Then, the reason for retirement, ito nasa-set up ito under the libraries. So, kung ano yung sinet up ni LGU, yan yung lalabas dito. Example, low income. Yan, the date established. Example yan, ngayon lang siya nag-close. Ayan, tapos itong mga requirements din for retirement, nasa-set up din ito under the library's documentary requirements. Okay, so upload lang natin yung mga kailangan, yung mga naka-red asterisk kasi para mag-proceed. Okay, and click submit. Ayan, so ito na yung ating retirement application. Okay, so view retirement application. I verify rather. So, click OK since nasa BPLO account na tayo. Ayan. So, verified na yung ating retirement. So, check natin ano yung kanyang status. Si Kim Sari-Sari is for assessment na. So, si assessment, pwede siyang i-assess na ngayon ni Treasury. So, punta tayo kay Treasury. Business permit, assessment. Makikita mo dito yung type of application is retire. So, ayan. Click view assessment. Ayan. So, wala siyang babayaran. Wala siyang bayaran kasi it means walang na-set up na retirement fee doon sa P6 subclass ni resort hotel. Yun yung reason bakit zero. Finalize na lang natin. Wala naman siyang babayaran na. So, since wala naman siyang babayaran, hindi na natin siya makikita dito sa payment. Diretso na siyang issuance na. So, balik tayo kay BPLO. And then retirement. So, makikita nyo dyan, for issuance na siya agad. So, click view retirement certificate. Ito yung application. Ito yung view retirement certificate. Ito na yung certificate na kailangan ibigay kay client na nagpapatibay na magre-retire na siya. Yan. So, click issue certificate retirement. Alright, so that's it for retirement. Ganun lang kadali. Then, pwede na yung i-print. Okay, dokes. Okay na. That's it for the business permit module. Thank you.